May tayo po'y tumayo. At basahin natin ang salita ng Diyos sa araw na to na matatagpuan po sa Salmo 1 hanggang 4. Yan po, 1, 2, 3, 4 pala yan. Ba't nag-ano pa yan? Amen? Hallelujah. In the count of 3, 1, 2, 3. Bakit kayo nagpag-istipon sa mga bansa na pagplano ng masama? Bakit sila nagpaplano na wala namang patutunguhan? Ano ang mga hari at pinuno sa mundo na nagsama-sama at nagsipagkanda sa paglaban sa Panginoon at sa hari ng kanyang mga hinirang? Sinabi nila, huwag tayong papasakop o sumunod man sa kanilang pamamahala. Ngunit siyang nakaupo sa kanyang trono sa langit ay natawa na lang at kumukutya sa kanila. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tabi makatayo na po sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Amen. At ang pamagat po ng Panginoon sa kanyang mensahe sa araw na to ay ang mga ayaw magpasakop sa Diyos. Amen. Handa na tayo? Amen. Amen. Alam po natin, no, in our world today, hindi na po talaga natin maiwasan na napakasama na po ang mabuhay po sa mundong ito. Hindi po ba yun? Na kung sa Pilipinas lang, makikita na natin kung gaano nakakurap yung mga tao, kung gaano kabulok ang ating lipunan. At we cannot deny that one. You know? That is the truth. Amen. That we are living on the last stage po ng ating buhay na ito na very evil na po ang nangyayari. Nandun na po yung talagang satanic, yun po. At makikita na po natin na mamaya po kung gaano na po ka-corrupt yung pamamalakad ng kaaway sa mundong ito. At yung immoral na society, yun po. Malaya po na tinuturo ng Biblia, no? That the whole world lies with the wickedness. Kaya nga ang unang Ten Commandments, ano bang unang utos ng Panginoon? Love not the world, neither that the word of this world. Hindi pala yung ano. Sinabi po ng Panginoon po yun. Ang lakalay po, love your God above all things. You should not have any other gods. Yan po. Hallelujah. Kaya, kasi laging inaano ng mundong ito na tayo na ang Diyos. Yan po. Na, kasi, binubulag po tayo ng mundong ito. Yan po. Upang, kanya, dahil sa sobrang high-tech na po ng mundo, ay nalilis na po yung pagkakilala sa ating Panginoon at upang patuloy na nililis ng kalaban yung mga taktika niya upang hindi natin tuloy makilala ating Panginoon. Amen? The God of this world is walang iba kundi ang si Satan, no? Has blinded the minds of every society. Yan po. Can see the glory of God. Yan po. And even the gospel kaya hindi naunawaan ng mga maraming tao dahil tayo binulag ng noon. Kaya tayo hindi pa nakakilala sa Panginoon, tayo bulag na bulag sa katotohanan. Hindi ba? Amen? And the only way na po tayo babuksan po, magkaroon po tayo ng panibagong buhay, regeneration po, through sa ating Panginoon. Hindi po? Kikilos ang ating Panginoon sa ating buhay upang magkaroon tayo ng pang-unawa. Hindi po ba? Amen. At alam po natin, no, na ang ginagawa po ng bundong ito ay abomination na po sa kanyang harapan. And kaya nga po no, na talagang kasuklam-suklam na ang ginagawa ng karamihan ng mga tao sa mundong ito sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi nga kung habang ang tao ay wala pang kaugnayan sa Diyos, no, na talagang gagawa siya ng ganong kasamaan unless is a person to be born again. Yun po ba? They will love what God hates. Po. They will hate what God's love. Amen? Nanawaan nyo? They will love what God hates, and they will hate what God loves. Amen? Kung ano yung ginugusto ng Panginoon, ayaw nila. Amen? Kung anong ayaw nila, yun ang
yun ang ginugusto po nilang gawin para sa Panginoon. Amen? At ito yung pinakamabigat na issue sa hinarap sa ating mundo. Yung pong maliban po doon sa pangalan niya, lumang ano na po yun kasi na po sa Bible yun, pangaluya, mga immoral na gagawin. At ito na po yung pumapasok na po tayo sa talagang talamak na po, yung abortion, yun po ba? At same-sex marriage, yun po. At hindi po kaila sa kanilang buhay na if ever na pumapasok po ang tao sa ganong relasyon, sa same-sex marriage, tuloy-tuloy na po magkakadikit po yun, isang package po siya. Yun po po. Kung ano po yung galaw o nais ng espiritu na mayroon sa tao, yun po, ay gugusto niya lahat ng pribileyo na mayroon doon sa same-sex marriage. Yun po ba? Yung mga kabaklaan, yun po. Kung ano po yung mga dinidesign ng puso nila is to give pleasure to themselves. Wala pong ibang aim yun, kundi to love themselves. Yun po, mahalin ang kanilang sarili. Yun po ba? And that is idolatry. Yun po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoon, sinabi ni pagbago kita, abortion na sa unang po na tatalakay po natin, sabi po ng pagbago kita, inanyuan sa napupunan ng ina, kilala kita at bago ka pa, itinalaga na kita. Amen? Ibig sabihin, yung bata, po, kasi laging ng mundo na yung abortion ay medyo normal na Yun po ba? Naging normal na siya sa kalakaran ng mundo. Amen? Ibig sabihin dito, bago pa naman mabuo ang isang bata sa sinapupunan, kilala na tayo ng Diyos. Yun po. At may luwin po ang Diyos sa ba't isa sa atin. Kaya nga na yung pag kinikitil natin ang buhay ng isang bata or yung fetus kung tawagin nila, ay nagkakasala na po tayo sa ating Panginoon. Yun po. There shall not murder. Yun po. Hallelujah. Kaya sabi po ng salmista doon sa kanyang salita, ikaw ang lumikha ng aking mga lamang loob, ikaw ang humabi sa aking sinapupunan ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ako'y kahangangang nilalang. Amen? Sinabi ng salmista yon. Tapos, gano'n lang gagawin natin sa sanggol sa sinapupunan ng walang kamalay-malay na doon sa nabata sa sinapupunan. Hallelujah. At kaya nga naman, malinaw na utos sa Exodus na huwag kang papatay. Yun po yung sa Exodus 20:13. Ang abortion po ay hindi lamang isang medical na operasyon. Ito po ay pagkitil sa inusiting buhay, isang bagay na malinaw na kasalanan po sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hindi ko po alam kung sino po sa inyo ngayon ang may nakaranas na po ng abortion, lalo na po sa mga ate. Amen? Or doon sa nang mga dating naging karelasyon nyo. Yan po, wala po tayong doon. Amen? Nawa, kung maunawaan po natin kung yung ginawa natin ay humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Yan po ba? Amen? Kasi sa gitna ng makabawang kaisipan na ang mundo ay nagsasabing karapatan ito ng tao. Yan po. Ngunit tayo bilang mga Kristiyano, dapat tayong tumindig sa katotohanan. Ang buhay, nasabihin natin, ang buhay na ito ay kaloob ng Diyos. Tayo ay katiwala lamang ng buhay na binigay niya. Yan po ba? Na hindi tayo sumasang-ayon doon sa kailang adhikain na gano'n lang kasimple ang buhay. Amen? Kaya ang panawagan ngayon na bilang isang mga Kristiyano ay ituro natin sa ating mga anak. Yan po. Kasi wala nang ibang pupunta ng generation na to Kumbaga sa generation natin, simpleng-simple lang buhay. Kumbaga, lang tayo, kalabaw, kambing, kalaro natin. Pero ngayon, iba na. Kahit sa pinakamurang edad ng bata, marunong nang humawak ng cellphone, marunong nang bukas ng YouTube. What if kung after 20 years, amen? Kung gano'n na nakalakayan nila, gano'n na rin kalawak ang kanyang impormasyon about dito sa mundo. Amen? Kaya nga, being a Christian, tayo mga Kristiyano na,
tayo maging ehemplo ng ating mga anak na ipaalala natin sa kanila ang katuruan ng Satan na Diyos. Hindi po ba? At higit sa lahat, no? Kasi tayong mga magulang dito sa bansang ito, hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanila. Amen? Kaya talagang wala nang ibang mananalangin sa iyong mga mahal sa buhay, kundi tayo mismo. Hindi po ba yan? Huwag niyong iasa kay pastor, kay kuya, kay ate, panalangin sa iyong mga mahal sa buhay. Hindi po ba? Amen? Dapat tayo mismo ay marunong manalangin. Hindi po? Kaya nga, patuloy tayong magpalago sa kalooban ng Panginoon. Amen? Katuloy tayong hanapin ang kanyang mga alintu at aral kasi doon lang nating malalaman kung ano ba ang dapat nating ipag-pray sa kanila. Amen? Amen. At ito po yung sa abortion na kung ito pong Amen. Nakita mo pa yan? Yan. Ito yung bansa na itong green mo to, blue. Yung blue na yan, ito yung aprobado yung abortion. Yung gano'n nakalaki yun. Amen. Praise God, kasi sa bansang ito, kulay maroon, kasama yung Pilipinas doon. Amen. At sa dami ng bansa niyan, na sumasang-ayon. Kung lalabas tayo sa mundong ito, makitang-kita na natin kung gaano na katalamak ang nangyayari po. Kung gaano na pinulyot ng kalaban ang mundong ito. Amen? Hallelujah. Kaya nga tungkol po sa may tinatawag po silang on request, gestational limits vary. Ibig sabihin po niyan, meron pong edad, kung pwede silang i-abort kung ang bata ay 12 weeks pa lang. Hindi po. Hanggang kung baka meron silang portion ng edad, buwan, na pwede pang ipalaglag yung bata. Amen? At kahit sa ganong sistema nila, masama pa rin. Hindi po ba? Amen. Kaya nga ang tala tungkol dito sa abortion, kung atin pong alamin, ay 73 million na abortion na nangyayari sa buong mundo sa bawat taon. Isipin mo 73 million. Ipong count po ng ibig sabihin, halos 200 bata bawat araw ang pinapatay sa sinapupunan bago pa sila ipinanganak. Amen? Gaano ba kalala ang abortion? Gaano ba katindi ang pagkilos ng kalaban sa buhay ng bawat isa? Lalo na doon sa walang pagkakilala sa Panginoon. Hallelujah. Kaya nga pag nainaano natin yung mga ngayon, kung anong pinapalabas sa TV, talagang makikita na natin yung naging casual na lang ang may sa ibang bata, po. Sa murang edad, parang kumakain ka ng tsokolate na lang. Amen? Taglit lang po, nalilobat to. Amen. Di tulad dati na bago natin mahawakan ang isang babae ay mag-ano muna tayo sa magmamanika muna tayo. Amen? Magsisibak muna tayong kahoy kung ano pang gagawin natin. Pero ngayon, kaya hindi na lang katapat, pwede na. Amen? Yung iba, wala nga eh. Amen? Kaya gaano na karumi ang lipunan sa ngayon. Amen? At ito po yung sinasabi lang kung gaano po, sabi nga ng itong pag-aaral na yun, yung una natin na 12 months o 12 weeks, sa 1 month na yun ang tayo na pwedeng i-abort yung mga bata hanggang ano ba to? Nakalagay dito eh. Amen? Hanggang 24 weeks. Diba 24 weeks? Basta dyan yan. Amen? 4 months. Pwede sang i-abort. I-abortion yung bata. Ay ito po yung halimbawa sa UK at saka sa US. Amen po? At ang iba naman po ay talagang lantaran na kahit anong edad, kahit anong buwan, pwede siyang patayin. Amen? Hallelujah.
At alam po ba natin na ang unang na perform sa bata sa sinapupunan, ano bang unang na perform na organ sa ano? It's the heart, na hindi alam ng isang nanay, na nagsisimula na tumibok ang puso ng bata sa loob ng 25 days sa kanyang sinapupunan. Po. That is the grace of God, That is the miracle of God. Amen. At ang tingin po sa iba ito ay fetus lang. Po, is only kumbaga mancha lang. Kaya pwede lang patayin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang mundong ito, kumbaga, ang daming talang pagbabago na gaganap. Amen? Isa dito sa pinakamait pa na, na usapin pa sa ating mundo, yung same-sex marriage. Yun po. At halos 14 na bansa na pong nag-approve po niyan. Nakita po natin yan? Strongly disagree. Pwede, kasi yung unang Pilipinas, disagree. Medyo, kunti na lang. Yan po, ang unsure neutral, yun po yung kulay dilaw. Ang agree, may agree kulay green. Grabe yan. Strongly agree. Yung kulay, yung green na tag ito, yung dark green. Yan po. Yan. Tapos no data ng iba. Kaya ganun na kasama ang mundo. Yan po, same-sex marriage. Pero bakit nga ba, in our generation, from generation to generation, ba't nga ba naging ganun ang kalakaran ng mundong ito? Na pag pinagbawalan natin ang mga sa abortion, same-sex marriage, or drugs, ay galit na galit sila na pag pinagsabihan po sila kung ano yung tama at ano yung mali. Amen? Hallelujah. Ang di answer po dun sa ating binasa kanina, bakit siya nagsipon-tipon ang mga bansang ito sa pagpaplano? Bakit sila nagpaplano ng walang anong patutungan? Po. Hallelujah. Kaya nga na ang mga hari at mga pinuno sa mundo ito ay nagsama-sama at nagsipaghanda sa pagpaglaban sa Panginoon at sa hari na kanyang hinirang. Amen po. Kasi nga, yung hari na hinirang ito is righteous. Yun po ba? Kaya nga pagka yung government i-corrupt, galit na galit po sa kailang presidente. Amen? Kung ang presidente matino, galit na galit yung mga kung ano mang nakapaligid sa kanya. Amen po. Kung matino. Amen po. Hallelujah. Ganun din hari. Kung nasa sa paligid ng hari, amen po, ay yung hari ay matino, ganun din po. Galit na galit po yung mga nasa paligid niya, yung mga korap. At ganun din po sa iglesia. Amen po ba? Pag yung pastor ay matino at sumusunod sa kautusan ng Panginoon, yung iba pigit na galit kasi gusto nila yung hindi sila sinisita. Yun po ba? Gusto nila yung okay lang na dumalo, gumawa ng masama. Kumbaga kontrolado nila ang way ng pastor do sa iglesia ngayon. Pero praise God, kasi sa iglesia ito hindi po pinapaintulutan po yung gano'n. Yun po ba? Na hanggat sa abot ng aming makakaya sa tulong ng Panginoon ay tatayo tayo sa katotohanan. Yun po ba? Amen? Kaya nga, pagka nag-ano tayo dito, ilagay nating pinapahiwati kung gaano kasama yung gawa ng kalaban sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Because the Bible say, ang taong wala sa Diyos is war at God. Yun po, siya ay nagpagdigma sa ating Diyos. Yun po ba? They are war at God. Ayaw nila kasi ng pamamahal sa ating Panginoon. They don't want to govern by God. Yun po. Ayaw nilang pamunuan sila ng ating Diyos. At ayaw nila ng Diyos, ayaw nilang sa katuruan, po. Ayaw nilang sinasakal sila ng Diyos. Tayo ba sinasakal ng Diyos?
masasabi natin sinasakal tayo ng Diyos kung tayo mismo ay patuloy pa yung gumagawa ng kasamaan. Yun po. Pero pagka tayo sumusunod na sa katuwiran at kautusan ng Panginoon at sa righteousness ng Panginoon, malaya tayo. Yun po ba? Amen? Yun po ba? Amen. Hallelujah. Amen. And the reason why, na meron pong type ng tao sa mundo ito is type of law. Ang tao is very simple pa, Ang pinakaunang utos, sabi ko nga kanina nung aking nabanggit, you shall not serve any other God before me. Yun po. Bakit ayaw po ng taong dinidiktahan po siya? Amen. Ba't ayaw ng tao na pagsabihan sila ng kung masama o mabuti ang kanilang ginagawa. Amen. Kahit yung immoral na ginagawa sa isang tao, kahit gano'n pa kalambing ang iyong boses sa pagsabi sa kanila, "Oy ate, masama yan. Kuya, masama ang kabaklaan." Amen po. Kahit di ka na sumisigaw, magagalit pa rin sila sa'yo. Amen po ba? Amen. Kahit walang sigaw. Amen. Kasi nga, ang kanilang puso, po, ay binulagan po ng mundong ito. Amen. They are idealizing themselves. Po, mas binibigyan nila ng puwang kung ano po yung kanilang nararamdaman bilang isang tao. Po, hallelujah. Ayaw nila pamamalakan ng Diyos. They hate God. They don't want anything to do with God. Po, ayaw nilang na may kaugnayan sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga ang pinakaunang utos sa Ten Commandments, "Thou shalt not have no other gods before me." Bakit po? Dahil ang tao mismo, ay Diyos niya ang kanyang sarili. Yun po ba yun? Hallelujah. May sarili pong pangangatuwiran po ang isang tao. Yun po. May sarili po siyang way ng paglilingkod. At may sarili po silang kung paano sila sumamba sa Diyos. Yun po. That's why the Bible, say in the last days, ang sabi po, men will be lovers of their own, of their own self. They will be lovers of their own self. Po, kumbaga, talagang makikita natin sa social media, they are self-centered na po talaga lahat. Yun po ba? Kaya nga as a Christian, kung tayo magpo-post ng picture, magpo-post ba tayo ng picture na pangit tayo? Hindi, di ba? Hindi, kasi alam natin sa puso natin na hinahangad natin na mayroong mag-likes. Amen? Amen. Kumbaga, bantayan din natin ang ating sarili sa Christian. Amen po ba? Na wag lang tayong post na post. Ano bang binibigyan natin ng papuri? Ang Diyos ba o yung sarili natin? Amen? Hallelujah. Bantayan po natin yan kasi nagiging na tayo sa pagiging idolatry natin sa ating sarili. Kung ba binibigyan natin ng masalaga yung sasabihin ng ibang tao kung ano sasabihin ng Diyos sa atin. Amen? Kaya kung subukan nyo mag-post na may kasamang Bible verse, why not? Kumbaga ang pupurihin nila, hindi lang ikaw, kundi pati yung Bible verse na pinost mo. The creation of God. Po, ganun. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga tinuturo po ng Biblia dito, bakit sila nagpaplano? Bakit sila nagsipaghanda sa pagpaglaban sa Panginoon? It is because if they keep reading sa 4 and 5, 3 and 4, sabi niya, huwag tayong pasakop o sumunod man lang sa kailang pamamahala. Po. Hallelujah. The world hates God. Po. Yun po yung totoo. Amen. Kaya nga sa school, sa murang isipan po na isang bata, po, tinuturo na po ngayon na it is normal to be a gay. Amen? Naniniwala ba kayo doon? May teacher na nagtuturo na kahit mismo yung teacher ay bakla. Amen? Hallelujah. At hindi na po iba sa atin yon. Kasi sa television lang, talagang pinupromote lang kabaklaan. Kumbaga, kahit yung mga homosexuality, yung abortion, sa drama, dami na, paghihiwalay. Lahat-lahat na lang yun. Kaya,
Kumbaga, kung lalabas tayo sa space na to, ang makikita natin, ilang Kristiyano ba ang meron? The ratio na meron tayo sa hinaharap na to. Napaka iksi ng ating number. Kung ikukumpara natin sa kanila. Yun po. And now, paano natin malalaman that the world hates God? Kung babasahin po natin sa Romans, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ng kanilang malaswang pagnanasa. Ipinagpalit na ang mga babae sa natural na pagpagrelasyon nila sa lalaki sa pamamagitan ng pagpagrelasyon sa kapwa babae. Ayon nito. Ganon din ang mga lalaki, tinalikuran nila ang natural na pagpagrelasyon sa babae at sa halip pinagnasaan ng kapwa lalaki. Kaya ang kanilang ginagawa nila sa isa't isa. Dahil ito, pinaparusahan sila ng Diyos ng narapat sa kanila. Sa 28. Dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipan, hindi na makapili ng tama. Kaya ginagawa na nila ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Amen? Sa 29. Laging alipin sila sa lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, at masamang hangarin. Sila'y mainggitin, mamamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kailang kapwa. Sila'y chismoso, chismosa. Sinong chismosa dito? Amen? Minsan. Amen. May 30 ba, Kots? Wala na. Amen. Hallelujah. Amen? Amen? So, anong sabi ng Bible patungkol dito? They are haters of God. Ibig sabihin, so, ang mga unbeliever, mga kapatid kay Kristo, with a person na ayon sa ating Panginoon, hindi lang po sila unsaved. Ang sabi po ng Bible, but they are haters of God. Amen? Hindi na nga sila ligtas. Amen po. Ay sila pa yung number one na kumukutya sa ating Panginoon. Amen po ba? Ang taong relasyon sa Diyos, the reason na ayaw nilang tanggapin ng Panginoon because they hate God. Talagang ayaw nila sa ating Panginoon. Amen po. That's why, lagi nating sinasabi na ng Bible, ng Panginoon, magsisi and receive Christ. Pero, ang mundo ito, they don't want to repent. Kumbaga, ayaw talaga nilang mag-repent. Amen? Why? So, the Bible says, mahal nila ang kailang mga kasalanan. Amen po. Kaya pagka tayo, ay patuloy pa minamahal ang ating kasalanan. Isa lang po ibig sabihin nun. Amen? Nakalaban tayo nating Panginoon. Amen? Hallelujah. At 2 beses po, binanggit po dun, sa Roma, kung natin nabasa kanila, na ayaw nilang kilalanin ang Diyos. Po, they don't want to know God, they don't want to want God, they don't want to do anything with God. Amen? Hallelujah. Ba't nga ba? Kasi laging kasing pag Word of God, ang pinag-uusapan, laging conflict of interest yan eh. Po, kahit sa atin nung hindi pa tayo totally nakakilala sa ating Panginoon, kunting Bible verse lang, ayun na natin. Amen? Kasi nga, tinatamaan tayo, nasusugatan tayo. Amen? Kaya lagi nating ito naman si Pastor, lagi namang ganang topic sa pulpito. Pangalan niya, pagnanakaw, kung ano-ano. Kasi nga, habang hindi pa tayo talaga totally nakalaki sa ating kasalanan, talagang magsusugat sa ating puso yun. Kung masusugatan pa tayo, Amen? Pero may time din kasi na naging matid yung puso katulad ni Paraon. Amen po? Naging yung puso niya. Kahit sama dito, kung mababasa po natin, hinayaan sila ng Panginoon na gawin kung ano yung mali. Amen po? Kung mababasa po natin sa Coach, atas si ating Coach. Hinayaan sila ng kanilang kaisipan, hindi na makapili ng tama. Kumbaga, wala na silang, hindi sila talaga mapag-isip ng kung anong tama o anong mali. Amen? Talagang totally deprived na po, total depravity na po talaga ang kanilang kaisipan.
sa patungkol sa kasamaan. Unless, kaya sa lagi ng binabanggit ko sa pulpito, ipag-pray natin sila. Amen? Dahil only God can move them sa ganong sitwasyon sa buhay. Amen? Even ating mga sa buhay, wala ibang makapag-move sa kanila, sa kanilang kalagayan, kundi ang ating Panginoon laman. Kaya ang tagabilin natin nating Panginoon to preach the gospel. Amen po. Hallelujah. Dahil doon sa pag-preach ng gospel, po, magmumove ang Panginoon through us. Gagamitin tayo nating Panginoon. Kaya nga, dito, may pag-aaral. Amen po ba? In order na talagang lumago tayo sa katuruan ng Panginoon. Hindi na tayo manatiling stagnant. Amen? Kaya pagka tayo ginamit ng Panginoon, might boldly sa ating mga masabuhay. Yun po, doon sa mga taong hindi nakakilala, sila din ay makakilala sa ating Panginoon through us. Yun po, gagamitin tayo. Yun po, at gagalaw pong Panginoon sa buhay na bawat isa sa atin. Yun po ba? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga, nung pinagbawal ng abortion sa kanila, ba't sila nagagalit? Kasi, hindi nila magagawa yung mga pag nabuntis, laglag agad. Amen? May mga bansa na pinagbawal na rin yung abortion sa US, di ba? Tinututulan na po nila yung abortion. Kaso nga lang, doon sa mga taong nakahiligan lang gawin yung mga bagay na yon, pagkabuntis, laglag, buntis, laglag, buntis, parang ano na lang ba? Pag sumakit ang tiyan, inuman ng gamot. Ganoon lang kasi po ang kanilang buhay. Kung makakilala po natin si kilala niyo ba to? Ayan. Charlie Kirk, Ito po yung talagang tumayo po sa US to defend kung ano yung masama at mabuti patungkol po sa abortion. At hindi lang po yun. Marami po siyang ginawa. Pero wala pong ibang hinangad ang kalaban, kundi patayin siya. Hindi po ba? Kasi isa siyang malaking salot sa lipunan sa kanila. Kung sa paningin nila, ito isang nawawala sa kanila yung human rights. Kung tawagin nila, wala silang karapatan na gawin ang mga bagay na to kasi meron nang pumipigil sa kanila. Amen. Kaya nung namatay si Charles, si Charlie, ang daming natuwa. Lalo na po doon sa mga LGBT at doon sa mga nag-aangal ng abortion. Kasi ito yung number one na talagang nagtatangkol na bawal gawin ang mga bagay na yon. Amen. At hindi lang po nawa, maging kayo-open po sa atin to na tayo mismong mga Kristiyano bilang alagad ng Panginoon. Po. Siyempre, ang ating number one na talagang tinitingala, ang ating Panginoong Jesus, wala nang iba, kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesus, kung paano siya gumawa sa mundong ito, kung paano niya inispread yung gospel, po, ibig sa kamatayan, po, ay talagang nagkaroon siya ng paninindigan hanggang kamatayan. Amen? Ganun ba tayo? Isa lang. Amen? Hallelujah. Pero maunawaan natin ang mundong ito, ang buhay na to, ay saglit lang. Yun po. At napakaisi ng buhay. Yun, para po pa tayo magkaroon ng luxury time. Yun po ba? Yung mga mayaman sa mundong ito, mawawala yan. Yun po. Gaano mo kaganda ang kotse mo, gaano mo kaganda ang asawa mo, gaano mo kaganda ang bahay na naipundar mo. At the end, at the proper time, yun po, there's a time for everything. Yun po. May time sa lahat ng bagay at may time din para sa ating kamatayan. Po, at hindi po natin, at yun na po ang dapat natin pagandaan kasi hindi natin alam kung hanggang saan ang buhay natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga sa church na to, even sa Bible, yun po, hindi po tinuturo po yung girlfriend, boyfriend. Yun po ba? Naano niyo ba yun? Na wala sa Bible yung gano'ng relasyon? Ang nakalagay lang doon, fiancé, tsaka marriage. Yun po ba? Husband and wife, nakalagay doon. Kaya nga, sa generation ngayon, through generation come, na talagang wala na kumbaga,
testing muna bago mag-asawa. Amen? Pero that is the biggest regret ng buhay ko na ginawa ko yung mga bagay na yon. Amen po? Na sinubukan ko muna lahat ng bagay na yon, na inupin ko muna yung sarili ko sa kamunduhan at talagang it's a biggest regret kasi andun yung yung kaisipan na talagang hindi mo kayang gawin o hindi mo kayang matakasan ang mga bagay na yon without the work of our Lord Jesus Christ sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa mundo natin, no, na kumbaga 4 na yung anak. Po, 5. Takot mo magpakasal. Nanginginig pa. Ang bihira. Gusto lang magkaanak, ayaw magpakasal. Amen? They don't know that they are under curse. Imo ba? Amen? Hallelujah. Adulterous po tawag sa kanila. Amen? Hindi po? Hallelujah. Galit ang Diyos sa taong gumagawa ng ganon. Amen? Kaya kung sino mo sa atin hindi pa kasal dito, magpakasal na. Po. Yung sa mga binata at dalaga. Amen. Pagkasal na, amen, wag na. Tapos na, tuldok na yun. Amen. Kaya nga, only one chance lang Magkakaroon ka ng another slot pag nawala na si yung kabiyak mo. Po, hallelujah. Amen. Paano naman yung patungkol sa abortion? Sabi na, Pastor, paano yung biktima sa ginahasa? Or sa pilitang pagtalik doon sa hindi nakapartner? Paano yun? Amen? They don't have the right to do what they want? May karapatan ba sila? I just give you an example, ito lang siguro, sa halimbawa, si mama, merong akong tatay, merong tatay, at ako po yung anak. Yun po. Ganun halimbawa. Sinampal ni mama si papa, pero ako ang pinatay. Tama ba yun? Hindi, no? Amen? Ano yung kasalanan ko? Ba't ako pinatay? Si mama yung may kasalanan kung sinampal si papa. Ganun din sa abortion. Yun po. Hallelujah. Naunawaan niyo ba? Amen. Hindi kasalanan ng bata ang nangyari doon sa yung ginawa ng dalawa. Amen po. Kung nagkasala yung tatay, hindi niya kasalanan na sila'y patayin. Amen? Kaya nga, kung ganun ang ganun din sa abortion, what is the difference, na kung nasa loob po ng tiyan, pwede mo nang patayin. Hallelujah. Amen? Kaya nga na when we become Christian, we have to maging handa tayo kasi when we try to preach the Word of God, lalo na sa mga bagong nag-aaral ngayon, magagalit po sa atin ang mundo. Bakit? Kasi why? Kasi sabi nun, sabi ito sa John 15:16, hindi ako ang pumili, hindi ninyo ako pumili. Amen, amen. Hindi ninyo ako ang pumili, kundi ako ang pumili sa inyo. Itinalaga ko kayo upang kayo humayo at magbunga, at sa inyong mga bunga ay manatili. Sa gayon, ang anumang hiningi nyo sa aking pangalan ay bibigyan niya ito. Ito ang inutos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Sa 17, sinasabi pa ni Jesus, kung napupuot sa inyo ang taong makamundo, alalahanin ninyo ako ang unang nila na kinapupuutan nila. Kung kabilang kayo sa kanila, mamahalin nila kayo. Pero hindi kayo kabilang sa kanila, kundi pinili ko kayo mula sa kanila. Kaya kapupuutan sila sa inyo. Amen? Tandaan nyo, ang sinasabi ko sa inyo na walang alipin, mas bigit pa sa amo. Kung inuusig nila ako, uusigin ko din
nila kayo. At kung sinunod nila ang aking salita, susundin din nila ang inyong mga salita, ang inyong salita. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ang kanilang pagkatao. Pero ang taong namumuhay ayon sa banal na Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. The Bible is very clear, no? Why does the world hate you as a church? Yun po. Because they hate God. Yun po. Ang panigala po natin ay hindi po yung mga utos ng Panginoon, no? We are presenting the law of God. Kumbaga, kung magpipreach tayo, bit-bit natin yung command ng ating Panginoon. Yun po ba? Pero ayon ng mundo, kasi meron sa sariling batas na sinusunod. Hallelujah. Kaya nga, no, na paulit-ulit na lang na it's an I. Karapatan ko to. It's the idolatry. Amen? Amen. Kaya nga, no, na sa buhay natin, no, yung sapagkat ang taong namumuhay ayon sa kanilang makasalang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Amen? Naniniwala ba kayo na ang tao na pag wala ang banal na Espiritu, wala sang ibang gagawin kundi kasalanan? Amen? That is the total depravity po ng tao. Amen? Kahit na mag-isip pa lang, nakakasala ka na eh. Wag mo lang galawin yung kamay mo. Amen? Tumayo ka lang dyan. Amen? Tumingin ka sa isang lalaki, isang babae. Nagkakasala ka na. Amen? Kasi wala namang ibang talagang ibang nais ang laman na to, kundi ang mapasaya ang katawan na to. Amen? Kaya nga, tayo na mayroon ng banal na Espiritu sa ating buhay, hindi na tayo umaayon sa takbo ng mundong ito. Yun po ba? Amen. Hallelujah. Kaya sabi ko sa kanina, now, we don't have the power to change the heart of every unbelievers. Yun po ba? Ang trabaho po as a Christian is to share the gospel of Christ. Yun po. Na ang Diyos ang magbabago sa kanila. Yun. Kasi sa atin dati, even sa ating mga anak or sino man, ba't ka naging Christian? Sinama ko sa boyfriend ko doon Kaya naging Kristiyano ako. Amen? Pero, praise God, kung talagang binago siya ng Panginoon. Amen? Kahit sa ating mga may bahay, mga ama ng tahanan, mapalad po ang mga bata na mayroong makadiyos na magulang. Amen? Kasi alam natin na kung ang magulang natin ay hindi makadiyos, amen, wala tayong ibang pupuntahan kundi ang masadlak sa kasamaan. Ang gagawin pa mabait tayo in the sense of na sa mundong ito, pero patuloy tayo nag-eksperimento kung ano yung nakakabuti sa ating sarili. Amen? Na wala tayong boundary about kung ano yung limitasyon, about kung ano yung masama o sa mabuti. Kumbaga, we have to go with the flow. Yun ang, lalo sa mga kabataan, kung makikita natin sa palabas o sa mga gawin ng mga kabataan ngayon. Gusto nila maging masaya lang. Amen? Kaya nga sabi doon, at kung humingi kayo, kaya sino mang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ito ay maging kaaway ng Diyos. Yun po, ano bang konteksto ito? This is the context na kung alam mo ng masama, ka pa rin, naipagniig ka pa rin, kung bakit sumasang-ayon ka pa rin, naging kaaway ka ng Diyos. Amen? Alam mo ng masama ang makipag-apid. Yun po. Hindi. Sabi ni ate, okay lang yun kasi malayo na mo si kuyang umibig kahit may asawa. Amen? Okay lang yan si ate man lang magpalaglag. Tropa ko naman yan. Amen? Okay lang si kuya na maging bading.
Nakakatuwa naman sa baking bating. Amen? Na sumasang-ayon sa ganung pamamaraan niyo po. Kaya nga, pagka may kaibigan tayong ganon, we have to preach the gospel of God. Amen? Amen. Hallelujah. At sabi po dito sa John 1:3-19, at ito ang hatol, ang liwanag ay dumating sa sanlibutan, ngunit ang mas gusto ng tao ang kadiliman kaysa liwanag, sapagkat ang kadiliman ang kanilang magawa ay masama. Amen? Sapagkat ang bawat gumagawa ng masama ay kinumumian ng liwanag, at ang ayaw lumapit sa liwanag upang hindi mapahiya ang kanilang magawa. Ngunit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang makita ang kanilang gawa ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya nga na in order for us na makita kung gaano tayo karumi, we have to read the Bible. Amen? Lumapit tayo sa ating Panginoon. Habang nag-reflect yung liwanag ng Panginoon sa buhay natin, mas makikita natin yung karumihan natin. Hindi po ba? Kasi doon sa ating dating buhay natin, nakatago yung karumihan natin kasi madilim. Amen? Kaya ang tawag sa atin din, kumbaga okay lang kasi walang nakakita. Amen po. Pero habang nagpapalalim tayo sa Word of God, na-expose yung tunay na kasamaan ng buhay natin. Amen po. Do we agree? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. At conclusion na po tayo. Lampas ata ako sa oras. Amen. Hallelujah. At ito po yung ang ating mission no, as a Christian. Po, yung mga adulterous, yung mga abortionists o nagpapa-abortion, yung mga homosexuality, or yung mga tao na ayon sa Panginoon, na lumalaban sa Panginoon. They are our mission, no? Mission natin sila na abutin. Amen? Oo, sila'y kaaway ng Diyos. Kumbaga kung talagang basahin natin ang Bible. Pero ito rin yung mga tao na pilit na pinapaabot sa ating Panginoon. Amen? Huwag nating isarado ang pinto sa kanila. Amen? Gaano mas lang kakurap, gaano man kasama ang kanilang ginawa. Amen? Yung mga kapatid natin sa laman na ayaw talagang tumanggap, we have to preach the gospel. Amen? Tanggapin man nila o hindi, ang Diyos ang kikilos sa buhay nila. Amen? Hanggat may nakikinig, may narinig silang word of God, po, huwag natin silang sukuan. Amen? Lalo na sa ating mga masabuhay, sa ating mga anak, kung daily tayong tumatawag sa kanila, preach the gospel hanggat may pagkakataon. Kasi hindi natin alam kung anong bukas na meron pa. Amen? Hindi natin alam kung hanggang saan tayo sa mundong ito. Amen? You have to preach the gospel. Kung may pagkakasala tayo, you have to repent. No? Kung tatingin natin, hindi tayo effective sa kasi may patuloy pa tayong ginagawang kasamaan, we start in repenting, sa ating kasalanan. Talikuran na at wag nating balikan. Amen? That's the only way. That is the only solution, na lumapit tayo sa ating Panginoon in order ma-solve ang lahat ng crisis sa ating lipunan. Amen? And we cannot conquer this in our own self, in our own strength, but to Christ only. Amen? Tayo pimaka tayo. Let us pray.